So ngayon, eto nga mga kababayan, kung naalala nyo po, alam ko nagtataka kayo at sana alam ko merong mga supporters at viewers natin na, nangangailangan ng kasagutan dahil may kumakalat ngayon na bago si Mima pinaslang ay merong sinabi ang mga DDS na unsihan. Merong tinawag na unsihan, nagkaunsihan daw. Gusto ko lang pong i-explain ito Kasi mga kababayan, meron po kasing lumalabas doon sa post ni Boss Mike Cervera na puntahan ko lang si Boss Mike mga kababayan. Dito kasi sa post ni Boss Mike Cervera mga kababayan ay meron kasing lumalabas dito na comment na kung saan mga kababayan sa post niya. Wait lang wait. Hindi ko mabuksan yata. Ayan, hindi ko nga mabuksan. So dito tayo mga kababayan sa cellphone. Kasi nabuksan ko kasi yun mga kababayan noong meron silang tinatawag na Boost B. No? So, nagkaunsihan daw. Ito ang sinasabi mga kababayan. Mga kababayan, meron silang tinatawag na baka daw ang pumatay kay Mima ay yung tinatawag na Boost B. Or di kaya, wala na. Ito kasi ang explain ng mga DDS. Ito. Mga kababayan, may post kasi si Boss Mike Cervera dito na picture ni Mima na kung saan, saan ba yun? Nawala ata. Saan ba yun? May post kasi, mga kababayan, si Boss Mike na hindi ko lang alam kung nasaan, binura yata. Ito, mga kababayan. Ito. Kung naalala nyo itong picture na to, pinost ni Boss Mike to sa kanyang Facebook account na 250 million, no? 20 million, 20.5 million na unsihan daw. Yun ang pinapakalat mga kababayan nung Morph PH ba yun? 2 million daw hatian, 250 apat daw. Pero ang sabi nung kaalitan mga kababayan ay paanong naging 2 million? 2.5 ang bigay ni Boss B. Ito po yun mga kababayan. Ayan, ito po yun. Ito po ang kumakalat. Ayan po mga kababayan ang kumakalat ngayon yung Boss B. No? So, Ma'am Nida, pagkalinawan, maraming salamat po sa yung super palipad. Thank you so much po. So, ito po. Nakalagay dito mga kababayan, nagkaunsihan na. 2M lang yung binigay yung party mo na kay Boss B pa. Wala sa akin. O parang may naningil yata dito sa usapin. Naningil na 2M lang yung binigay yung party mo na kay Boss B pa. Wala sa akin. So sabi naman nung naningil, talaga ba? Ikausap ko now lang si Boss B. Sa inyo daw inabot. Kinukupal nyo ba ako? Sabing ganon. Sabi naman, yun yung naningil, yung kinukupal nyo ba ako? At yung sumagot naman, sabi niya, kung may party ka sa 2M, edi 5 na maghahati doon. Pang-apat na lang na tao yung TIF. Tag 250k. So sabi naman nung naningil, talaga bang 2M lang? 2.5 ang ibinigay. Huwag nyo akong galitin. Sabi naman nitong siningil, bahala ka nga, sabi niya. Sabi naman nitong naningil na galit, maliit lang ang kalookan. Ako pa kukupalin nyo. So yun po mga kababayan ang lumabas dito sa post ni Boss Mike patungkol dito kay Mima noong ito po yun mga kababayan, yan yung kasama niya si PBBM sa picture na yan sa post ni Boss Mike. So ngayon mga kababayan, ganito po kasi ang nangyayari. Itong issue na to na 2.5 million ni Boss B nagkaunsihan daw, sinakyan ng mga DDS. Ngayon, bukod sa 2.5 million ni Boss B na yan, hindi ko alam kung sino ba yung Boss B na yan, itong si G. Guevara, kilala nyo naman si G. Guevara, di ba? Yung vlogger na hindi alam kung anong ibig sabihin ng huge, o hindi alam paano basahin yung salitang huge. So ngayon, mga kababayan, nagbigay siya ng vlog, nag-vlog siya. Sabi niya, itong si Boss B,
Ito yung mga nagpatawag sa amin. Itong si Boss B, malapit ito kay Pangulong Marcos, sabi niya. Oo, sabi niya, isa to sa nagpatawag sa amin at inupiran ako ng 150K para siraan lang daw si Sara. Ito na naman tayo eh. Tapos pag hinanapan ka ng ebidensya na saan yun, imposible naman na wala kayong picture o di kaya wala kayong group chat na itong Boss B. Kasi sabi ni J. Guevara, kilala daw niya itong si Boss B. Sabi ko nga, sino ba itong Boss B na to na sinasabi ng mga DDS? Kasi sa totoo lang mga kababayan, iniisip ko, sino ba yung Boss B? Kasi ako nagtatanong ako, na-trending talaga yung Boss B na yan. Sino ba yung Boss B na yan? Bigay ni Boss B. Sabi ko, ano ba itong mga sikreto ni Mima kung ganun? Bakit may Boss B, Boss B? Ngayon, nagtatanong ako ngayon sa GC, sino ba yung Boss B? Sabi ko sa GC, sino ba yung Boss B na yan? Iyan yung ano ngayon ng mga DDS. Boss B, nagkaunsihan daw. Meron daw binigay si Boss B na 2.5 million, tapos yung siningil daw si Mima, ang sabi 2M lang daw ang binigay. So ngayon mga kababayan, sabi ko, para saan naman yun? Gusto kong alamin. Sabi ko, para saan naman yung 2.5 million na yan? Bakit sila maghahati? Ano bang gagawin yan? Ano ba yung Boss B na yan? Sana, sabi ko, sana napasali naman ako para magkaroon naman ako kahit papano kasi ang dami ko bayarin. Sabi ko ganon. Sabi ko, gusto ko makilala itong si Boss B. Nung pinakinggan ko itong vlog ni J. Guevara, ito si J. Guevara, wait lang nga mga kababayan, hanapin natin si J. Guevara. Sabi kasi niya, sino ba yung Boss B na yan? Tawa ko ng tawa kanina. Ito G. Guevara, Boss B. Wait lang nga, Dahil nga iritang-irita si Baklang Hukuluban sa akin. Dahil nga pinost ko, shinare ko, yung banta niya or yung pagbibintang niya sa Iglesia ni Cristo na di umano ang Iglesia ni Cristo daw ang pasimuno sa pagkamatay ng kanyang tropa na naging corn beef. Ngayon, sandamakmak po yung text, yung chat sa akin, yung mga input. At ayun na nga, mga barateros, at sumagot na si Baklang Hukluban. Sino ba itong Baklang Hukluban naman to? Dahil etong Baklang to, siya yung dating Duterte supporters na biglang lumihis ng landas. Kasi Sino dito naman kasi yan? sa amin, wala sing pulburon dito. Pangalawa, bawal yung baklang kanal dito, tapos huklubang ka pa, tapos syungaret ka pa. Alam mo kasi, try mo minsan mag-corn beef. Maganda yung ano nun sa utak para kahit papano magkalamang ka. O kaya, sino ba yung Baklang Hukluban na naman yan? Yung kaaway niya ngayon. Hukluban. Sino ba to? Sino ba tong nag-post? Si Peebles. Si Peebles pala. Oo. So ito yun mga manadero, sa tatandaan niyo yung post ko nung nakaraan about sa ito yun mga kababayan. kaya kong magsakripisyo, kaya kong magtrabaho ng mahirap para lang kumita ng pera. Ayan, ito Kaya kong magpawis, magbilad sa araw para kumita ng pera at hindi para ibenta. So yun mga banateros, mga kabiyaya. Pag-usapan natin ulit part 2, itong about kay Boss B. Sino nga ba si Boss B? So yung ibang mga detalye nasa YouTube channel ko na J. Guevara TV. So doon nyo na lang panoorin. Medyo magulo lang ako ng konti magkwento pero lahat naman yun ay totoo. No? So pinakita natin. Medyo magulo daw siya magkwento pero lahat daw yun ay totoo. Magulo kasi kwento mo nga lang. Siguro kaya sabi niya magulo daw siya magkwento kasi kwento lang niya mali-mali gumawa ng script kaya magulo. Kasi sabi ko, sino ba tong Boss B na to? At sino ba yung mga nakasama niyang ipinatawag? Sabi ko, sino ba talaga yung Boss B? Gusto ko malaman yung Boss B na yan. Sino ba yan? In itong video ng unang meet kay Boss B. No, ulitin ko kasi may mga nagre-react dyan na ng mga kasamahan ko dati. So okay lang naman mag-react sila, wala akong pakialam. Na kasinungalingan daw yung sinabi ko. Ang liwanag naman ng sinabi ko na hindi ko alam kung pati rin ba sila kinausap, pati rin ba sila ay private talk nung panahon na yon.
Ma'am Maria, Pero eto, hello po. etong si Boss B, hindi rin talaga to basta-bastang tao. Ikaw ba naman, naka-monster truck ka na kulay dilaw? Oh, monster truck daw na kulay dilaw. Sabi ko, sino kaya tong Boss B na to? Na halos sakupin yung halos isang buong kalsada. Mhm. 'Di ba? Etong si Boss B. Oo. At kasama niya yung kanyang tomboy na secretary. May tomboy At na ang secretary. isa sa mga bataan, no, isa sa mga bataan ni Boss B ay etong anak ng isang senator Anak daw ng senator. na isang kilalang personalidad na rin ngayon. So kilala niyo yung anak niya at kilala niyo rin tong senator na to. Ngayon doon sa time na yun, pangalawang beses kaming pinatawag at doon pa rin sa MOA. Pero hindi na sa Hard Rock, kundi sa ibang restaurant. Sa MOA na Doon na daw. mas tumindi yung pangalok na talagang kung sa iba-iba ay hindi mo talaga matatawaran dahil alam mo yun, sobrang laki ng inaalok na pera. So kung sa mga loyalistang tanga, baka hindi na magdalawang isip yan, baka umuuna agad. So doon sa pangalawang restaurant, doon na talaga nagkaroon at harapan ko siyang nakita. Ayan na. No? So doon sa una, medyo hindi ko siya masyadong nakausap. Hindi kasi, So kung totoo man itong kwento ni Jiggy Barra na nagkaunsihan daw kay Boss B dahil si Mima ay pinatay dahil sa nagkaunsihan, sana ipatawag din si Jiggy Barra kung may kilala ba talaga niya kung sino si Boss B at ituro niya. Kasi admitted siya, nakaharap niya, nakausap niya. Alam nyo naman kapag DDS talaga bobo, di ba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung ito isa sa mga imbestigahan ng PNP, yung sinasabi nilang nagkaunsihan, tapos si Boss B, admitted si Jiggy Barra na nakaharap niya kung sino man yang si Boss B at ito daw ay malapit sa isang senador, anak ng senador na personalidad at nag-o-offer daw, no? Nag-o-offer daw para siraan si Sara ng malaking amount. So, ngayon kung nakaharap daw niya, sana ipatawag si Jiggy Barra at ituro niya kung sino si Boss B para malaman natin, no, at dugtungan at mahimay-himay itong pagkamatay ni Mima. Sino nga ba si Boss B? 'Di ba? Sino nga ba si Boss B? Kasi nakaharap na daw niya, nakausap na daw niya, si Boss B nga daw ang rason kung bakit nagkaunsihan sa hatian, kaya si Mima ay binaril sa ulo. So, ang sabi niya, nakaharap daw niya, ulitin ko sa iba-iba ay hindi mo talaga matatawaran dahil alam mo yun, sobrang laki ng inaalok na pera. So kung sa mga loyalistang tanga, baka hindi na magdalawang isip yan, baka umuuna agad. So doon sa pangalawang restaurant, doon na talaga nagkaroon at harapan ko siyang nakita. No? So doon sa una, medyo hindi ko siya masyadong nakausap. Hindi kasi masyadong maraming tao. Dito sa pangalawa, talagang face to face with Secretarying Tomboy. Ulitin nyo. Noong una daw hindi niya masyadong nalapitan at hindi niya masyadong nakaharap, pero ngayong nasa MOA na daw sila, hindi na daw dun sa sa dating bar, sa restaurant na daw sa MOA. So naka face to face niya daw itong si Boss B kasama ang Secretarying Tomboy. Sana maimbestigahan at mapatawag si Jiggy Barra kung itong Boss B na to ay nakaharap niya at merong tawag dito Secretarying Tomboy para kakuha ng info at source dito sa pagkamatay ni Mima. Kasi ang kalat na kalat ngayon yung nagkaunsihan daw sa binigay na 2.5 million ni Boss B. So para malaman natin at madagdag impormasyon sa pagkamatay ni Mima, hindi sana ipatawag si Jiggy Barra at ituro niya kung sino si Boss B. Imposible naman na hindi niya alam yung mukha. Imposibleng hindi niya research. Etong si Boss Imposibleng hindi niya kilala. Ang sabi niya, kaharap niya. Ang sabi niya, may Secretarying Tomboy.
At itong Boss B daw to ay malapit sa isang senador at meron daw kaibigang anak ng senador. Sino ba itong Boss B na to? Continue. Ay kilalang kilala ng isang senador na may anak na isa ring kilalang personalidad. No? Na sila mismo yung unang nag-recruit sa amin or sa akin para maging vlogger ni Pangulong or maging vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun yung mga panahon na yun. So doon, eto na nga. Inoopera na ako ng 150,000. At grabe pa yung pang-uutos na ginagawa sa akin nun. Grabe yung pang-uutos, sabi sayang yung channel mo, tsaka sayang yung yung mga banat mo, ang galing mong bumanat, ganun-ganun pa. Talagang, alam mo yun, talagang kakaiba ka, Jay. Iba yung style ng vlog mo. Sabi niya, yun yung pagkakasabi. Sabi ko, tanay, inuuto pa ako nitong hype na to. Eh, akala niya siguro, pagkasabi niya ng 150,000 per month ang ibibigay sa akin, at may protection pa nga ako, na hindi ako makakasuhan, hindi ako makukulong kung banat-banatan ko daw ang mga Duterte. Ayan na. Inoperan daw siya ni Boss B na may protection daw, hindi siya makasuhan, hindi makukulong, kahit banat-banatan ang mga Duterte. Sino nga ba yung Boss B na yan? Nako. So, kaagad ulit akong humindi. Pumasok sa isipan ko na dati akong construction worker, dati ako nagtitinda ng isda, dati rin ako nagbasura, na masura. So, kayang-kaya kong maghirap, kayang-kaya kong magsakripisyo, kayang-kaya kong magtrabaho ng mahirap para lang kumita ng pera. Kaya-kaya kong magpawis, magbilad sa araw para kumita ng pera. At hindi para ibenta yung dangal ko, yung dignidad ko sa halagang 150,000 per month. At medyo kinabahan din ako nung time na yun kasi parang iba eh. Alam mo yung feeling na parang sindikato ka na pera ka ng ganito para lang banatan mo isang tao na hindi naman bukal sa kalooban mo. So sobrang ang sagwa. So ayun yung pangalawang meet namin ni Boss B. No, at talagang diyan ko siya nakilala, diyan ko siya basta meron siyang monster truck na kulay dilaw at sa kanya mismo 'yon. No, sa kanya mismo 'yon. At yung sekretaryeng Tomboy, isa 'yan sa mga nagdadala ng pera sa mga vlogger. So, yan may gulo na. Si Boss B daw, may sekretaryeng Tomboy na nagdadala ng pera sa mga vloggers. So, hindi ko alam kung sino yung Boss B na yan kasi kahit ako, sa tinagal-tagal ko sa industriya ng pagbabloging sa politika, wala akong nakamit, wala akong pinuntahan at ever since, wala akong mga picture na kasama ko yung sino may mga politician na yan. At ni minsan, hindi din ako nagpipicture-picture. Maliban na lang kung magsasama-sama kami, may birthday, may okasyon, o di kaya iniimbitahan, magkakasama kami. Katulad nung nakaraang buwan, no, na napunta ako ng Caloocan, kalayo-layo ng biyahe ko, Diyos mio Marimar. Napunta ako ng Caloocan noong nabisita ako sa Caloocan at meron kasing programa itong si Mayor Along. Kung naalala ninyo, si Mayor Along ay may programa. So, pumunta ako doon, mga kababayan. Tapos, marami naman kami mga vloggers noon. Kasi nga, sa totoo lang, kung naalala ninyo, di ba, naalala nyo noon, nung panahon, nakasagsagan ng eleksyon, sabi nga namin nga, ito daw programa ni Along sa Caloocan, di ba? May mga ganun-ganun kaming mga na-content noon about sa TikTok. Sa TikTok kasi kami nagko-content noon ako na ito ang nangyari, may mga programa si Along na natenga, ganyan-ganyan. So pinatawag ako ni Mayor Along, sabi ni Mayor Along, ito yung sinabi mo sa TikTok na natenga. So ngayon nakita mo na, o at least naliwanagan ka. Kasi di ba kung naalala ninyo, binanatan ko si Mayor Along at that time nung kasagsagan ng eleksyon 2025. So ngayon pinatawag ako ni Mayor Along, ako wala naman akong galit sa'yo. Hindi ako nagagalit sa'yo kasi vlogger ka nga. Pero gusto kong ipakita sa'yo na mali yung sinabi mo. So ngayon, nakita ko na mali nga talaga at yung mga proyekto pa lang yun na sinabi ko noon ay sabi niya, matagal na yan, Ken. Hindi pa ako mayor.
Ginawa na sa aking paninira yan. Kaya ngayon, gusto kong ipakita sa iyo na mali yung sinabi mo. At least, naliwanagan ako. At sabi nga ni Mayor Along, sa sunod, at least, hindi ka na gawa ng kwento, hindi ka na magtakat, hindi ka magtanong ng tanong dun sa TikTok mo na ganito, ganyan. At sabi pa nga niya sa akin, sinabi mo pa noon na may cancer ako. O, tignan mo, kung may cancer ako, di sana kalbo ako. Sa kapal ng buhok ko ngayon, ito ba yung may cancer? Sabi niya, di ba, wala akong cancer. At least, alam mo na. Sabi niya ganon. So, wala namang issue. Yun lang ang sinabi niya sa akin. Pinatawag niya ako. Sabi niya, gusto ko lang iklaro, Kent, na mali yung sinabi mo. Natakot pa nga ako. Sabi ko, wala, baka pagpunta dito, bigla akong, di ba, bigla kang ihulog sa bitag, bigla kang itrap, ganyan, may mangyari sa'yo. Sabi naman ni Mayor Along, hindi ako ganun. Mabait akong tao. Pinapunta kita dito, kausapin kita, ipakita ko sa'yo na mali yung sinabi mo. So at least, di ba, at least, nakita ko. Sabi ni Mayor Along na mga mali yung mga sinabi mo. Wala akong cancer. Pangalawa, wala akong proyektong natingga. Pangatlo, yung mga sinabi mong natinggang proyekto, under processing pa yan. 'Di ba? Tapos sabi niya, yung sinabi mo noon na maraming baha diyan sa Caloocan, laging nagbabaha, puro basura. Syempre, yung mga nagpi-picture niyan, pinicturean nila yan umaga. Alam mo naman kung gaano kalaki ang Caloocan. Sabi niya, hindi po talaga, Kent, na isang oras lang, malinis namin agad yung basura na yan. Kasi yung basurero namin, truck ng basura, nag-iikot yan. Malay natin yung mga ayaw sa akin sa Caloocan, pinicturean nila para masira ako. Pero pagkatapos ng picture na yun, balikan mo, wala na yan. Sabi niya, kinukolekta namin yan. Hayaan ko bang madumi ang Caloocan? Sabi niya ganon. Tsaka yung patungkol sa sinasabi mo laging baha, bakit Caloocan lang ba ang binabaha? Ang Maynila, binabaha. Ang Quezon City, binabaha. Ang Malabon, binabaha. Ngayon, ang Caloocan, mababa. So, lahat ng baha galing sa Quezon City, Manila at Malabon, sa akin bagsak yan. So yun ang sabi ni Mayor Along. Klarong-klaro ha. Kahit magtanungan tayo ngayon, totoong in-explain ni Mayor Along sa akin yan. Mabait na tao si Mayor Along. Wala siyang sinabi sa akin, wala siyang galit sa akin. Ang sa kanya lang, gusto niyang ituwid yung mga mali na nasabi ko. At not only me, but yung iba ding vlogger, sinabihan din niya ng ganyan. Kaya kung nagtaka kayo kung bakit nandoon kami noon, kasi pinatawag niya kami tapos in-explain niya sa amin na mali. Wala naman siyang galit, hindi man siya galit. Ganun dapat ang mga politiko. Marunong umintindi. Hindi yung kamali, patay agad, pabaril agad. Hindi ganun. Sabi nga ni Mayor Along, Diyos ko, may issue pa nga yung rape case daw niya, nung ni-rape daw siyang minor de edad. Sabi niya, Diyos ko naman, Kent. Yung sinabi mong ni-rape, di sana nakulong ako. Sabi niya, matagal na issue na yan. Binalik lang ng binalik yan. Sabi niya, barangay chairman pa lang yata ako, issue na sa akin yan eh. Sabi niya, diba? Napakabait ni Mayor Along sa totoo lang. Mayor Along, maraming salamat at salute sa'yo. So yun po yun mga kababayan. Course Channel, hello po. So yun po yun mga kababayan, yung sinasabi ni Jiggy Barra kung sino yan si Boss B. So sana maimbestigahan din, itong si Jiggy Barra dahil sa salitang Boss B na yan, ang sinabi niya, kilala daw niya si Boss B. At sabi nga nila sa social media ngayon at sa online, yan yung kumalat ngayon ng mga DDS na nagkaunsihan nga daw sa bigay ni Boss B. Sino pa yung Boss B na yan?